May mga pagmamahal na hindi nagsisimula sa mahal kita. Minsan, nagsisimula lang ito sa simpleng pangungumusta. Okay ka lang? May pagkain ka na? Pagod ka ba? At minsan hindi mo na mamalayan. Sa bawat maliit na pag-aalala, unti-unti mo nang minamahal ang isang taong hindi naman kailanman naging iyo. Ako si Mia at ito ang kwento ng pagmamahal kong pinili kong itago. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil alam ko may isang bagay na mas masakit kaysa sa hindi mo pagsabi ng nararamdaman mo. Ang malaman mong sinabi mo nga, pero hindi ka naman niya kayang mahalin pabalik. Nakilala ko si Ethan noong college kami. Hindi siya yung tipong lalaking agad mapapansin ng lahat. Hindi siya pinakamayaman, hindi rin siya pinakamagaling sa klase. Pero may kakaiba sa kanya. Kapag tumatawa siya, parang gumagaan ang paligid. At kapag may problema ang isang kaibigan, siya yung unang lalapit. Doon ako nahulog. Hindi sa itsura, hindi sa mga salita, kundi sa kabutihan niya hindi niya alam na napapansin ko. Magkaibigan kami, best friends kung tutuusin. Lagi kami magkasama, sabay kumakain, sabay nag-aaral, sabay umuwi kapag pareho ang schedule. Kapag may problema siya, ako ang tinatawagan niya. At kapag may problema ako, siya rin ang unang taong hinahanap ko. Hanggang sa isang gabi, habang magkatabi kami sa isang bench sa campus, bigla niyang sinabi, "Mia, alam mo bang swerte ako kasi nandyan ka?" Napangiti ako. "Bakit?" "Hindi ko alam. Basta, iba ka." Hindi ko sinabi sa kanya na para sa akin siya rin ang iba. Numiti lang ako. "Best friend mo kasi ako." Tumawa siya. "Hindi, more than that." At sa gabing iyon, umasa ako. Isang maliit na pag-asa. Isang pag-asang baka balang araw mapansin niya rin ako. Pero hindi pala lahat ng pag-asang pinapalaki mo sa puso mo ay nagiging katotohanan. Lumipas ang mga buwan, mas naging close kami. May mga gabi na hanggang 2:00 ng madaling araw kaming nag-uusap. Minsan tungkol sa pangarap, minsan tungkol sa pamilya, minsan tungkol sa future, at minsan tungkol sa taong gusto niya. "May gusto ka bang babae?" Tanong ko minsan. Bigla siyang natahimik. "Meron." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Bakit?" "Wala, curious lang." "Gusto mo bang malaman kung sino?" Pinilit kong umiti. "Sino?" Numiti siya. Si Lara. Si Lara. Isa sa mga kaklase namin. Maganda, mabait, confident. At higit sa lahat, hindi ako. Tumango ako. "Bagay kayo." Ayun ang pinakamahirap na kasinungalingang sinabi ko sa buong buhay ko. "Salamat," sagot niya. Hindi niya alam kung gaano kasakit ang salitang iyon. Simula noon ako ang naging tagapakinig niya tungkol kay Lara. Anong magandang gift para sa kanya? Anong message ang pwede kong sabihin? Sa tingin mo ba gusto rin niya ako? At bawat tanong niya, sinasagot ko. Kahit bawat sagot ko ay unti-unting sumisira sa puso ko. Tinulungan ko siyang ligawan ang babaeng mahal niya. Habang ako naman, tahimik na minamahal siya. Dumating ang araw na naging sila. Naalala ko pa ang tawag niya sa akin. "Mia." "Bakit?" Sinagot niya ako. Napangiti ako kahit naningilid ang luha ko. "Congratulations." "Salamat. Alam mo, ikaw talaga ang pinakaunang gusto kong pagsabihan." Napatingin ako sa kisame. Ayoko marinig niya ang boses kong nanginginig. Masaya ako para sa'yo. At iyon ang totoo. Masaya ako dahil masaya siya. Pero masakit. Sobrang sakit. Nang gabing iyon, umiyak ako ng tahimik. Hindi dahil kinuha sa akin ni Lara si Ethan. Hindi naman siya ang may kasalanan. Ang totoo, wala naman akong karapatan kay Ethan. Hindi niya alam na minamahal ko siya. Hindi niya alam na bawat good night niya ay iniingatan ko. Hindi niya alam na bawat yakap niya sa akin ay may ibig sabihin para sa akin. Hindi niya alam na ilang beses kong gustong sabihin, "Ethan, ako na lang sana." Pero hindi ko sinabi dahil mahal ko siya. At kung ang kaligayahan niya ay nasa piling ng iba, pinili kong maging masaya para sa kanya. Kahit ako ang masaktan. Pagkatapos ng graduation, nagkaroon kami ng kanya-kanyang buhay. Lumipat si Ethan sa ibang syudad dahil sa trabaho. Si Lara naman ay sumama sa kanya. Ako, nanatili ako. At unti-unti natutunan kong hindi na siya kausapin araw-araw. Hindi na ako naghihintay ng messages niya. Hindi na ako nagtatanong kung kumain na ba siya. Hindi na ako nagtatanong kung kumain na ba siya. O iyon ang gusto kong paniwalaan. 1 taon ang lumipas. 2, 3, hanggang sa isang araw nakatanggap ako ng message mula sa kanya.
Mia, nandito ako sa Manila. Pwede ba tayo magkita? Matagal kong tinitigan ng screen. Ang puso kong matagal nang pinatahimik. Biglang kumabog. Nagkita kami sa paborito naming coffee shop. At nang makita ko siya, parang bumalik lahat. Pero may napansin ako. Wala si Lara? Nasaan si Lara? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Hindi na kami. Natigilan ako. Bakit? Hindi nag-work. Hindi ko alam kung dapat ba akong malungkot o umasa. Kaya umiti lang ako. Sorry. Tumawa siya ng mahina. Alam mo, Mia, ikaw lang yata ang taong hindi umalis sa buhay ko. Napatingin ako sa kanya. Pero umalis ka rin naman sa buhay ko. Tumahimik siya. At sa unang pagkakataon, wala akong itinago. Mia, may itatanong ako. Sige, bakit hindi ka nagkaroon ng boyfriend? Napatawa ako. Hindi ko lang siguro priority. Talaga? Oo. Tinitigan niya ako. Parang may gusto siyang sabihin. Mia, may tao bang minahal mo ng matagal? Hindi ako sumagot. Dahil ang sagot ay nakaupo sa harapan ko. Pero bago pa ako makapagsalita, sinabi niya. Kung meron man, sana sinabi niya. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Baka kasi huli na. Parang tumigil ang mundo. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Dati may isang tao akong hindi ko napansin. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero habang tumatagal, na-realize kong siya pala yung taong palaging nandyan. Hindi ako makapagsalita. Mia, tumingin siya diretso sa mga mata ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? At doon ko narinig ang tanong na ilang taon kong hinihintay. Pero kasabay nito, ang takot. Dahil paano kung huli na talaga? Paano kung mahal niya ako ngayon dahil wala na si Lara? Paano kung pansamantalang damdamin lang yon? Kaya sinabi ko, dahil ayokong maging dahilan kung bakit mawawala ang taong mahal mo. Tumayo siya, lumapit sa akin, at mahina niyang sinabi, hindi ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Lara. Kung gayon ano ako? Ngumiti siya. Ikaw yung dahilan kung bakit ko na-realize kung ano talaga ang gusto ko. Hindi naging madali pagkatapos noon. Hindi kami agad naging magkasintahan. Nag-usap kami. Nagkita. Nagkilala ulit. Sa pagkakataong ito, hindi bilang magkaibigan lamang. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Kung paano ko siya minahal. Kung ilang gabing umiyak ako. Kung ilang beses kong pinigilan ang sarili kong magsabi ng mahal kita. At humingi siya ng tawad. Sorry dahil hindi kita napansin. Ngumiti ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pero nasaktan kita. Oo. Tumahimik siya. Pero natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipilit. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, tumingin ako sa kanya. Gusto kong ako naman ang magmahal sa'yo. At sa pagkakataong yon, hindi na ako natakot. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako ang humahabol. Hindi na ako ang naghihintay. Hindi na ako ang lihim. Isang taon matapos ang lahat, nasa parehong coffee shop kami kung saan niya unang sinabi sa akin ang nararamdaman niya. May hawak siyang maliit na kahon. Ethan, ano yan? Numiti siya. Naalala mo ba nung sinabi kong may taong hindi ko napansin? Oo. Ngayon, ayokong maulit yun. Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng singsing. Hindi ang grande. Hindi mamahalin. Pero para sa akin, iyon ang pinakamagandang bagay na nakita ko. Mia, ilang taon kitang hindi nakita. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, ayokong lumipas. Ang kahit isang araw na hindi ko ipaalam sa'yo kung gaano kita kamahal. Napaiyak ako. Hindi ko maipapangako na magiging perfect ang buhay natin. Numiti siya. Pero maipapangako kong pipiliin kita araw-araw. At doon ko naintindahan, minsan, hindi naman pala mali ang magmahal ng tahimik. Pero darating ang araw na kailangan mong piliin ang sarili mo. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lamang tungkol sa paghihintay, hindi lamang tungkol sa paghihintay, hindi lamang tungkol sa pag-aabang na mapansin ka. Ang tunay na pagmamahal ay iyong taong nakikita ka, pinipili ka, at hindi ka pinaghihintay para lang malaman kung mahalaga ka ba. At ako, minahal ko siya ng tahimik, hanggang sa may iba siyang mahal. Pero sa huli, siya pala ang taong pipili sa akin. At marahil, iyon ang pinakamagandang bahagi ng kwento namin. Hindi dahil nakuha ko ang taong minahal ko, kundi dahil natutunan kong ang tamang tao, hindi mo kailangang habulin para manatili. Kung may minamahal kang tahimik ngayon, tandaan mo. Huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo habang minamahal mo ang iba.
Dahil hindi mo kailangang maging pangalawang pagpipilian ang taong gusto mong maging una mong pagpipilian. At kung dumating ang araw na hindi siya ang para sa'yo, huwag ka matakot bumitaw. Dahil minsan, ang pagkawala ng isang tao ay hindi katapusan ng love story mo. Minsan, yun pa ang simula ng kwento kung saan ikaw naman ang pipiliin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay like ang video, mag-comment ng naniniwala pa rin ako sa tunay na pag-ibig. At i-share ito sa taong nangangailangan makarinig nito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang masakit, nakakailig at nakaka-inspire na love stories. Dahil bawat puso ay may kwentong hindi pa tapos isulat.